Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Updated kayo. Lalong-lalo na siguro yung kaibigan nating VP Lenny. VP, Lenny, kinig ka sa ating programa para tsaka sabihin mo yung mga writers mo. Medyo mag-update naman sila. Nakakantsawang katuloy. Kasi yung isang commentary dun sa Facebook, narinig ko niyan, dati pa yan. Pati yung kumpiyansang sinasabi mo, yung kumpiyansa ay galing yan sa private business magkaroon ng kumpiyansa sa economy. Tingnan mo tuloy, nakakantsawang mga writers ni BP Lenny. Medyo, siguro, kumonsulta kayo sa mga staff lawyers ko. Si Attorney Darren, Attorney Chris, Attorney June, yun, mas updated sila. Baka matulungan ba kayo. Anyway, ito, masamang balita naman to kay Ressa. Kasi yung Court of Appeals, nireject po yung kanyang appeal dahil sa kanyang, meron po siyang petition kung pwede raw payagan naman siyang pumunta sa Estados Unidos pending din yung kanyang mga kaso. Tapos nag-file siya ng motion for reconsideration kung po pwede naman daw i-reconsider yung disallowing her to travel abroad pending an appeal of her libel conviction. Tinanggihan po ng Court of Appeals. Ang sabi po ng Court of Appeals, nabigo si Maria Ressa upang ipakita sa hukumang ito ang pangangailangan, necessity, at yung urgency dun sa kanyang request to travel from the U.S. o to the U.S. from August 23 to September 19 ngayong taon. Maliban na dun sa mga sinabi niyang aligasyon, wala naman daw siyang pinakitang ebidensya na magja-justify o magwawarrant ng kanyang physical presence doon sa theatrical release. Hindi na nga uso ngayon yung mga physical presence, hindi po ba puro na lang tayo Zoom conference, Zoom meeting, puro virtual. Speaking of which, natatandaan niyo yung plinag natin yung kay Jimmy Bundok na concert na mayroong mga artist doon, mayroong pang mga kasama natin sa pamalaan na kakanta. Maniniwala ba kayo na ito na namang si John Nery, spelling, baka mapagkamala naman si Romy Nery ito John Nery, John, Nery, hindi Neri. Gumawa po ito ng artikulo. Hindi ko malaman kung bakit niya ginawa ito. Tuloy, pati yung Net Inquirer, doon siya nagtatrabaho, nagsasabit ng mga column. Hindi yung inilabas. Dahil nga, alam niyo ba kung bakit? Umaalma siya at magagalit siya. Kung baga, bakit daw magkakaroon ng concert para kay Presidente Duterte? Bakit daw itong mga musikero at mga entertainers na mga sumuporta kay Presidente will be mounting an online concert? Bakit daw? Sabi niya, kasi sabi raw ni Jimmy Lundok, parang maalala natin yung heady days of the campaign in 2016 kung saan si Presidente nung presidential debate, sabi niya, magje-jet ski ako dyan, punta ako Spratly para banatan ko yung mga Chinese interlopers. Bakit naman daw kailangan haranahin at kantahan si Presidente? Hindi niya raw malaman kung bakit. Dapat daw, kung may concert man, mag-fundraising. Ito, para din to si BP Lenny. Hindi ka ba nagbabasa sa sarili mong dyaryo? Hindi ba ang dami na ngang mga fundraising na mga concerts, yung mga artists, yung mga singers, para magkalap ng mga pera, para ibigay sa mga nangangailangan. Marami na. Pati yung mga nandyan nakakanta, hindi mo alam. Hindi lang, kasi hindi naman nagkikwento Pero, yung mga nandyan,
kung titingnan mo isa-isa, lahat sila in their individual capacity, puro yan may mga proyekto na tumutulong. Aywan ko ikaw, John Nery, kung meron ka. Siguro naman meron. Pero kung pareho mo rin, wag mong uhusgahan. Gusto lang naman itong mga kakanta kay Presidente. Dahil sabi nila, nakita raw nila parang kung pagod na si Presidente, bigyan naman natin ng konting kasiyahan. Kakantahan natin. Wala namang bayad. Hindi po ba? Walang bayad. Puro naman, kusa na umuo sa imbitasyon ni Jimmy Bundok na kumanta. Bayaan mo na. Bakit ba ikaw, Nery, wala ka nang nakita? Kahit na kita mo sarili mong net inquiry, ayaw ilabas itong artikulo mo. Ibig sabihin, pati sila hindi naniniwala sa mga walang kabuluhan mong mga komentaryo. Although, nabasa ko kanina ikaw daw ang nabigyan ng award ng, ano ba yun? So, basta publisher, siya ang binigyan po dahil daw sa kanyang fearless. Tama kaya, fearless. Kaya lang yung dagdag, medyo hindi yata ako naniniwala doon. Unbiased commentaries. Fearless ka nga, pero yung unbiased, hindi totoo yun. Ikaw nga number 1 na bias Kung baga, you cannot go beyond your bias. Fearless, that will even, yung award mong yan, that will even destroy the accusation that the freedom of the press and of speech in this country is masama o under attack. Kita mo, fearless, ibig sabihin, matapang ka pa rin hanggang ngayon. Tapos sasabihin mo na merong chilling effect. Sus Maria Joseph. Pwede ba? Manood ka na lang kaya. O kung kumakanta ka, i-recommend kita kay Jimmy Bundok na kumanta ka rin para kay VP Lenny. Di ba? John Nery, ikaw talaga. Tigilan mo na yan. Alam mo, John Nery, gamitin mo yung kolom mo kaya. Manawagan ka na, mga kababayan, let us wear our face mask. Let us wear our face shield. Let us observe 2-meter distance. Let us wash our hands frequently. Let us support the president's or the government's laban dito sa coronavirus. Sundin natin yung mga minimum health requirements na hindi mo pa ginawa at hindi rin ginawa ni VP Lenny at walang gumagawa sa inyo dyan sa grupo ng kritiko, detractors, o kaya mga nasa oposisyon. Ang palagi lang nakirinig natin, puro puna. Puro mali. Mali ito, mali yan. Tapos magbibigay pa kayo ng mungkahi, saliwa naman sapagkat ginagawa na nga. Either completed or being implemented o kaya work in progress. Kaya, anyway, puntahan naman natin ito. Pupuntahan ko ba doon si Jo Marie Sison? Sabi po kasi ni Jo Marie. Sabi mo naman ni Jo Marie, nung binanggit ko yung kanyang, parang may puna ako sa kanya. Sumama ang loob niya. Sabi niya, pareho lang ang edad namin. Excuse me naman, Jose Marie. Layo naman ang edad mo sa akin. Malayo naman akong bata sa'yo. Anyway, Jose Marie Sison, sabi po niya kasi, since daw si Presidente ay umamin na meron siyang Barrett's esophagus na lumala daw at close to cancer stage 1. Abay, dapat daw talaga na magpa-major surgery na siya. Pero dahil daw sa edad niya, advanced age na, baka daw mahirap. At kung wala daw surgery, etong matindi, sabi niya, meron na lang yung 6 na buwan na mabuhay. Ikaw talaga, Jose Marie Sison. Ill-wisher ka. Mamaya mauna ka pa sa kanya. Maniwala ka, wala. He will outlive you. Jo Marie
Sison, Jose Maria Sison. Hindi lang yan. Sabi niya, kung ayaw niya magpa-surgery at gusto niyang mabuhay, magbitiw na lang daw siya sa tungkulin, mag-resign na lang daw. Para daw meron pa siyang maraming taon. Ay, nako, Jose Maria Sison. Kung ikaw ba, umuwi ka na lang dito, at makipagkasundo ka na lang at hikayatin mo yung mga napaniwala mo na bumalik na sa gobyerno para magkaroon na tayo ng mga pagkakaisa, karoon tayo ng kapayapaan, magtulungan tayo. O ano naman tong abogado naman itong sino ba ito? Si De Leon. Ito po yung abogado na pumunta sa Korte Suprema at hinihingi ang medical report ni Presidente. Para naman baka naman publisidad lang ang gusto mo iyo. Kaso, masyado ng klarong-klaro. Alam mo ang desisyon nun? 13-2. Dalawa lang ang hindi sumang-ayon. Na hindi kailangan kasi nga, masyado ng maliwanag ang saligang batas. Na kung may serious illness lang, na kailangan ng Presidente magbigay ng medical report. Apart from that, paulit-ulit na nga po sinasabi natin Hindi mo, siya na nga nagsasabi tungkol sa mga sakit niya. Which reminds me, alam po ninyo yung sinasabi niya, stage 1. Yun una kong narinig sa kanya yun, alkalde pa siya. Sinasabi niya noon, nasabi ng doktor niya, kailangan tigilan niya na yung pag-inom-inom. At baka pag hindi siya tumigil, dumiretso, kaya tigil naman kagad yung mama. Akala naman ng mga ito, binabanggit ni Presidente ngayon, hindi po. I think that must be 8 years ago. Yan, buhay na buhay yung mama. At walang cancer. Ayun talaga. Kaya, wala. Yung mga petition nito, tama sabi ni Atty. Chris, gusto mo lang yata ng publisidad sige, Atty. Chris ang tawagan mo. Kayo magdebate. Ito naman si Ellen Tordesillas, pati ako ginagamit niya. Sabi ko daw, ginagamit ko daw yung serious illness to evade the cause of the public, to be informed of the state of the president's health. Hindi naman daw serious. Talaga naman po hindi serious. Sabihin ko sa inyo, anong sakit ni Presidente na pareho lang ang sakit namin? Reflux. Maraming hangin sa tiyan. Yun. Hindi naman serious yun. Minom ka lang ng, ayaw ko ano bang pinainom ni Dr. Panelo. Inom lang ako ng inom. Okay na naman. Although there was a time, alam niyo, pag hindi rin kayo maingat, yung reflux, mawawala kayo ng boses. Minsan pagising ko, wala na akong boses. Napaliwanag sa akin ng doktor, hindi, alam mo yung reflux. Yung hangin, umaakit yan hanggang mawalan ka ng boses. True enough, nawalan ako ng boses mga 4 days. Kaya ngayon, maingat na tayo. Wag ko kayong mag-alala, si Presidente nasa mabuting kalusugan. Sabi nga ni First Lady, Hanilet, abansay niya, kung may sakit siyang asawa, sa akin makikita nyo, ako ang nurse Ako nakakaalam. Kaya huwag kayong mag-aalala. At hindi po kami nagtatago. Kaya sabi ni Ellen Tordesillas, secrecy and ambiguity equal rumors that refuse to die. Kayo lang naman dyan sa kabila ang nagpapalutang na may sakit siya, baka mamamatay na siya. Kayo lang yun. Sabi naman ni Ping, natural lang naman yan. Pag presidente ka, talagang pinag-uusapan. Kaya dapat daw si Vice Presidente Lenny mag-prepare kung ano man ang mangyari. Ito naman si De Lima. Ano naman ito sinasabi ni De Lima? Ni Miss De Lima, ating kababayan. Kung salita lang pala ang gigiba sa gobyernong ito, gaya ng paratang ni Duterte sa Vice Presidente, wasak na ang pamahalaan sa 4 na taong pa lang ni Duterte na puros pro-China, kawalang iyan, pananakot at kabastusan. O ano ba tawag mo yung sinasabi mo? Hindi ba ikaw nang babastos? Ikaw talaga, Senador De Lima. Alam mo, alam po ninyo,
Senadora Lilia, gaya ng sinabi natin ng huling programa, yung mga sinabi ni VP Lenny, mawalang galang na kay VP Lenny, alam na po nating lahat yun, yung sitwasyon sa ating bansa. At yung kaya niyang 11, inisa-isa nga po natin, di ba, na ginagawa na matagal lang ginawa, kung maging walang pagbabago doon. Hindi ko naman siya masisi kasi mahirap din kasi kung hindi ka nagsasalita. Pag hindi ka magsalita, sabihin, wala ka na. Alam mo mga politiko, whether good or bad publicity is good for them. O ito naman si Kiko, ano naman sinasabi nito? Duterte and Duque's failings, not Robredo's words, destroy government. Naku, isa peto. Oy, Kiko, ewan ko ba? Ito si Riza Ontiveros. Senadora, ano naman sa'yo? Policy Office of Public Trust, sabi niya, huwag tayong balat sibuyas sa mga rekomendasyon. Ikaw naman. Alam nyo, pag sinabing balat sibuyas, nagre-react ka dahil naunahan ka dun sa dapat mong gawin na minumungkahi sa inyo. Pero kung nakikinig kayo kahapon o nung isang araw, inisa-isa nga natin. Ito mungkahi niya, ito na yung ginawa ng gobyerno. Madalit sabi, okay lang ho sa amin ang kayo'y pumuna. Basta nasa ayos, nasa tama, merong batayan. Mabuti nga yung pumupuna kayo na merong basihan, pagkat pinapakinga, tingnan nyo. Tanong yung mga doktor, hindi po ba yung mga doktor? Pinuna nila na kailangan, ganito, ganyan. Di ba, nakinig naman sa presidente at ginawa naman. Ano naman ito sinasabi ng dating senador na rebelde, no? Huwag na yan. Mukha naman. Wala namang katuturan ng mga pinagsasabi nito. Mukhang binabangungot na rin ito. Sabi niya ba naman na wala raw konkretong plano at aksyon. Puro forma. Puro salita. Pero walang gawa. I think you're describing yourself when you were in the Senate. Mr. Trillanes. Ay, nako. Ano pa? Siguro, konting break muna po tayo. We will go back after a while.